morning, everyone. Good morning. Welcome po sa ating worship service ngayong umagang ito. Welcome po sa Sunday once again. We're here to praise the Lord. We're here to worship the Lord. Amen. Sabi po sa Psalms, no, ang praise daw po refreshes our spirits. No? David says, in His presence, there is fullness of joy. Kaya po, tayo po bilang mga anak ng Diyos, we want to experience the fullness of joy na mula po sa Panginoon. So, marami po tayong mga pangyayari sa week na ito. No? Mga nanay, maraming trabaho. Mga tatay, marami din ginawa. Siguro mga business or anything. No? Some of us ay dinalaw ni Judith, no? Judith ng Meralco, Judith ng PLDT. Yan. Praise the Lord, nakaka-survive. Amen. And one of us ay nakipagpatintero kay Grindr. Yan. Mamaya na niya ipapaliwanag. But praise the Lord, we are here to experience the fullness of God's joy na nagmumula po sa ating pong Panginoon. So tumayo po tayong lahat at i-welcome po natin ang presensya ng ating pong Panginoon by giving our best clap offering to the Lord. Hallelujah! Oh, we praise you and we magnify your holy name, Panginoon. Hallelujah! Let's sing a praise song to the Lord. Hallelujah! Oh, we want to experience the joy that comes from you, Lord. Hallelujah. Through this song, Panginoon, Lord, yet your presence, Panginoon, go within us, Panginoon. Hallelujah. Your heart
salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito, Lord, na pinagkalob niyo sa bawat sa amin, Panginoon, upang today, Lord, ay sama-sama po kami, Panginoon, na itataas ang iyong pangalan, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, for they are blessing, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon. And Lord, today, O God, we will celebrate your goodness and your faithfulness, Panginoon. Lord, we dedicate to you, Panginoon, ang mga awiting nakahanda, Panginoon, para lamang itaas ang iyong pangalan. Papurihan ka, pasalamatan ka at sambahin, Panginoon. Lord, this morning, Panginoon, if there's anyone among us, Panginoon, ay may mga dinaramdaman lang namin, Panginoon, that through these tongues, Lord, we will experience healing that comes from you, O God, Lord. If anyone among us pa, Panginoon, ay may mga dinaramdam, Panginoon, may mga suliranin, Panginoon, help us to experience your love once again, your embrace, the joy that comes from you, O God, this morning, Panginoon. And today, Lord, we dedicate, Panginoon, ang buong worship service na ito, Panginoon. Nahandog po namin ang aming buhay. Inihahandog po namin ang mga awiting ito, Panginoon. Inahandog po namin muli, O Diyos, ang aming mga sarili sa iyong pangalan, sa iyong trono, Panginoon. Salamat po, O Diyos. We declare victory, we declare healing, we declare, Lord, that your will be done, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa amin, Lord, through your servant na gagamitin mo na magpapahayag ng iyong mensahe ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. This we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah. Amen, amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. This morning, we will continue to praise our Lord at nawa ang lahat ay talagang ready at eager to praise the Lord. Amen po ba? So, lahat po tayo, hilingin ko muna na yung palakpakan po natin ating Panginoon. Palakpak na para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Alam ko po na lahat po tayo, alam po natin ang reason kung bakit po tayo nabubuhay simula nang makilala natin ating Panginoon. The main purpose kung bakit po tayo nandito is to worship God. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Hindi lang po every Sunday, but lahat po ng araw. Kailangan po yung ginagawa natin is nakakapagbigay po tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. So sa umagang ito, gagawin lang po natin pag-aawitan para sa ating Panginoon. Tataas natin ang ating mga kamay sa pagpapakita na talagang namamangha or na-amaze tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? So sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, lalo na ngayon, uso na naman yung sakit, no? Dahil siguro sa transition ng ating panahon, medyo umiinit na ulit. Pero hindi ito magiging hadlang para patuloy tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen? We will live to worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. To worship you, my Lord. I live. And I live to worship you, my Lord. And I live to worship you, my Lord. And I live to worship you, my Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah. You forgive my sins. You washed me with your blood. You gave me new life in your Son. I gave to you my heart. You crowned me with your love. Now you are mine and I am yours.
Oh, I live to worship, and I live to worship you, my Lord. And with this song I celebrate. I live to worship you, my Lord. I praise your name. I live to worship you, Lord. I live to worship you, my Lord. And with this song I celebrate. I live to worship you, my Lord. I stand amazed. Yes, Lord. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Oh, how can we repay you, Lord? How can I repay all you've done for me? God, here I am, I give my life. Lord, I seek your face. The fire burns inside. I want you close, I want your love. And I live to worship you, my Lord. And with this song I celebrate. I live to worship you, my Lord. I praise your name. And I live to worship you, my Lord. And with this song I celebrate. I live to worship you, my Lord. I said, Amen. Oh, we live to worship you, Lord. I live to worship you, my Lord. And with this song I celebrate. I live to worship you, my Lord. I praise your name. I live to worship you, my Lord. And tell the world of your great love. I live to worship you, my Lord. I stand amazed. I live to worship. I live to worship you, my Lord. And with this song I celebrate. I live to worship you, my Lord. I praise your name. I live to worship you, my Lord. Tell the world of your great love. I live to worship you, my Lord. I stand amazed. I stand amazed. I stand amazed. Hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. How good you have been to me, forever faithful. And how true are your promises, never shaken. You are the light of my life. You are the reason I live. Yes, Lord. I live for you. I place no one above you. I'll walk with you. Always, always. To talk with you. And feel your breath on my face. How amazing. How amazing you are. Yes, Lord, you are amazing, Lord. How rich is your word, O Lord, at work within me. And how soft is your voice I hear that gently calls me. Each day I wake to your love. I know that I am the son of God. I live for you. I place no one above you. I'll walk with you. Always, always. To talk with you. And feel your breath on my face. How amazing, how amazing, how
for you. I place no one above you. Walk with you always, always. To talk with you. Feel your breath on my face. How amazing, how amazing you are. Yes, Lord, hallelujah. You are, you are, you are. You are the light of my life. You are the reason I live. Yes, Lord. Oh, we live for you, Lord. I place no one above you. I walk with you. Always, always. To talk with you. Feel your breath on my face. How amazing. How amazing. How amazing. How amazing. How amazing you are. Yes, Lord. Oh, Lord. Hallelujah. Oh, you're an amazing God, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you deserve to be praised, Lord. You deserve it, Lord. Hallelujah. You deserve all the honor, all the glory, and all the praises to you alone, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinataas, oh Diyos. Ikaw lamang ang aming sinasamba, oh Diyos. Oh, hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri, ang aming mga awitin, Panginoon. Nawa, ito, Lord, ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Tanggapin mo po ito, Lord, na maging mapangong sa iyo, O Diyos. At tunay, Lord, na makita mo ang aming mga puso na punong-puno ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo lamang, O Diyos. Oh, we give you praise, O God. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise, O God. Hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Yes, Lord. Longing just to bring in something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. Hear our praises, oh God. Hear our worship to you, Lord. King of endless world, and no one could express and how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have
world is yours. Every single breath. I'll bring you more than a song, Lord. I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the way things have been. You're looking into my heart. Yes, Lord. Oh, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. It's all about you, Lord. Oh, yes, oh God. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we give you thanks, oh God. Oh, we give you praise. Oh, we give you praise, oh God. Oh, we bring you more than a song. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bring you, Lord, more than a song, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Oh, yes, Lord. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Oh, yes, Lord. I'll bring you more than a song. 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 It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Oh, it's all about you, Lord. Oh, I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Lord. Only you, oh Lord. Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. But it's all about you. It's all about you. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never
never know. I'll never know. Oh yes, Lord, hallelujah. Oh, to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Come on, church. Hallelujah. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, we thank you so much, God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, hallelujah. You deserve it, Lord. You deserve it. Hallelujah. Oh, you alone, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah. 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 Once again, let us give the highest praise to the Lord by shouting, Hallelujah! Hallelujah! Oh, praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Pwede na po tayong makaupo. Salamat po sa ating WLT. Magandang umaga po sa bawat isa. Today is the first Sunday sa buwan po ng mga puso, February. Baka po nagulat kayo bakit ako ang andito. Kasi nadali si pastor. Di pa niya kayang yung isang kamay niya. So ganun pa man, napakabuti po ng Diyos, no? So kumusta po ang bawat isa? Mabuti po ba ang Diyos? Praise the Lord. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon, no? So bago po yun, kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po ako sa 1 Corinthians 13, 1-12. Babasahin ko po ito at sundan nyo na lamang po ako. Dahil nga ang buwan na ito ay buwan ng pag-ibig. So hindi lang every February yung buwan pag-ibig, kung hindi araw-araw po ay pwedeng maging pag-ibig, no? So 1 Corinthians 13 verse 1-12. So sundan niyo lamang po ako. Sabi po dito, if I speak in tongues, and now I will show you the most excellent way. If I speak in tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all the mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor
and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres, and always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will see. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita po ng Panginoon. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, amin pong itinataas, Panginoon, ang umagang ito sa iyong buhay na pangalan, sa iyong buhay na presensya, Panginoon. Amin pong ninanais, Lord, ang pagkilos ng banal mong Espiritu Santo sa mga oras na ito, Panginoon. Na kung ano man, Lord, ang mga isipin o ano man ang mga hadlang, alisin mo ito, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Tulungan mo ang bawat isa, Lord, na makafocus sa pakikinig ng banal mong salita, Panginoon. Bless your word, O God. Speak your word to us, Lord. Anoint us, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. So ang topic ko po ngayon is about the significance of love in our spiritual maturity. Again, the significance of love in our spiritual maturity. Love is a standard for how we measure our spiritual maturity. It is true that as believers, we are called to love everyone, but our love should especially be toward our fellow brothers and sisters. This signifies our spiritual maturity. So ang pag-ibig po ay isang pamantayan at sukatan kung tayo ba ay matured spiritually. So mag-amen po ang bawat isa na may pag-ibig na para sa kanyang mga hindi love na nai-in-love, kung hindi yung pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Meron na ba? May pag-ibig na ba? Nakaranas na ba ang bawat isa na may pag-ibig? Yung pag-iintindi, yung pagmamahal mo sa iyong kapwa? May konting amen. So ang pag-ibig ay isang pamantayan at sukatan kung tayo ba ay matured na spiritually. So as believers, we are called to love, not to hate. Remember that. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay tinawag upang magmahal. No, upang ipalaganap yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Hindi, not to hate. Hindi tayo pinili ng Diyos para magkimkim ng galit, magkimkim ng sama ng loob sa ating kapwa. We are called to love and not to hate. No, regardless of how the situation or what is the status of our brothers and sisters. No, in fact, ito po yung pangalawa sa Ten Commandments na sabi ng Panginoon na you shall love the Lord your God. Una yon. And sabi niya sa pangalawa, love your neighbors as you love yourself. Ito po ang sabi ng Panginoon. So we are called, as believers, we are called to love. Regardless po kung ano man yung estado ng ating kapatiran. Kung siya man ay mabait, kung siya man ay hindi mabait, kung siya man ay mayaman, maganda. Regardless po sa status ng kanyang buhay, tayo po ay tinawag ng Diyos upang mahalin sila, no? At mahalin at intindihin. And if we do love them,
then it signifies our maturity. So kung tayo po ay natututo ng magmahal at umintindi sa atin pong kapwa, ay it signifies na tayo po ay mature spiritually. No? So bigyan ko lang po ng background itong verse na to. So the Corinthian church was known in their faith in the Lord and noted as the most gifted church in the New Testament. Siguro iilan na sa atin yung mga nakabasa po ng book ng Corinthians. So, known po sila sa kanilang pananampalataya, and also they are noted na marami po silang mga gifts. No? In fact, binanggit po dito sa prior na verse na kung ano yung mga gifts nila. So, sila po ang mga believers na marami noon sa New Testament. Pero, sila din ang pinakapasaway na simbahan sa lahat. No, marami po dyan yung mga sulat po ni Apostle Paul, yung sulat niya sa mga churches. So, ang pinakasikat doon yung mga Corinthians, yung 1st and 2nd Corinthians. So, sila din po ang pinakapasaway na simbahan sa lahat. Kung saan, nagbibigay ng palatandaan ng kanilang spiritual immaturity. Base sa mga sulat ni Apostol Pablo sa taga-Corinto. No? Ang dami nga nilang gift, napaka-talented nga nila, nagawa nila ang lahat ng bagay. Kaso, nagkulang po sila ng isang bagay na pinakamahalaga. Ito po yung pag-ibig. No? Useless po ang lahat ng bagay ng iyon kung wala po yung pag-ibig na naghahari. Amen po? Amen. Praise the Lord. Now, what is the significance of love in our spiritual maturity? Ano nga ba ang kahalagahan ng pag-ibig sa ating spiritual maturity? So, number 1, loving one another is far more important than what we can do for the Lord. So, yung pagmamahal natin sa bawat isa ay mas higit na mahalaga kaysa yung mga ginagawa natin. No? Nagme-ministry ka nga, nagsiserve ka nga, pero wala ka namang pag-ibig. Parang naging invalid lahat yon dahil wala ngang pag-ibig. So the Church of Corinthians is the classic example that our spiritual gift is not guaranteed as one's spiritual maturity. No, pwede na may mga Kristiyano na talentado, sabi ko nga kanina, pero hindi mature sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Maaring magaling kang tumugtog, maaring magaling kang mag-speak, maaring magaling ka sa leadership, maaring magaling ka sa lahat ng bagay, pero kung wala kang pagmamahal, walang kwenta ang lahat ng bagay. Amen po? So kaya lahat ng ating gagawin, dapat samahan po natin ang pag-ibig. Mamaya malalaman natin ang rason kung bakit kailangan samahan natin ang pag-ibig. No? So loving one another is far more important than what we can do for the Lord, because our gift is nothing if we cannot love our brothers and sisters in the Lord. So sabi dito sa verse 1, if I speak in tongues of a man and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. So, nag-speak in tongues, magaling sa ministry, magaling sa lahat, pero walang pagmamahal, ay katulad daw po tayo ng isang cymbals na nag-iingay lang. No? Nag-iingay ka lang, walang kwenta at walang kabuluhan. Now, if I have the gift of prophecy and cannot fathom all mysteries and all knowledge, walang kwenta kung wala pong pag-ibig. Kaya sa lahat ng ating ginawa, samahan po natin ang pag-ibig. Our gift is nothing if we cannot love our brothers and sisters. So sabi ko kanina, regardless kung ano ang katayuan niya, kasi tayo pong mga Pilipino, o siguro kahit sa ibang lahi, kung sino yung maganda, may kultura tayong ganon, kung sino yung maganda, kung sino yung may kaya, kung sino yung may influence, sila po lahat ang nagsama-sama. Samantalang yung mga mahihirap ay napag-iwanan. Yung mga pangit, sorry sa term, yung mga hindi masyadong kagwapuhan at kagandahan pala, para hindi masyadong masakit,
No? Sila po yung nagsama-sama, yung mga mahihirap, sila po yung nagsama-sama. So hindi pa rin nawawala yan, dati pa pala yan doon sa Corinthians. May mga ganun ng mga believers. And sana sa ating kapanahunan ngayon ay wala na yan. Amen po ba? Amen po? Okay, letter B, our faith is meaningless if we cannot love others. So kanina, our gift is nothing if we cannot love our brothers and sisters. Ito naman, ang ating panampalataya ay walang kabuluhan kung wala tayong pagmamahal. If we cannot love, kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa. Yes, malalim ang iyong pananampalataya, kilala mo si Lord, memorize mo lahat ng verse, kaso lang, wala kang pag-ibig. No, walang kabuluhan. It's meaningless. Sabi nga ng Ecclesiastes. Meaningless, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Sabi ng verse 2 and 3, if I have a faith that can move mountains, kahit meron ka pang pananampalataya na pwedeng maglipat ng bundok sa dagat o kahit saan, kung meron ka niyan, pero kung wala ka namang love, sabi dito, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. Klaro po yun, no? Sinabi ng salita ng Panginoon dito po sa Corinthians, yung encouragement po ni Pablo, na kahit na meron kang pananampalataya na ganun kalaki, ganun kalalim, pero wala ka namang pag-ibig, ay wala pong kabuluhan ang lahat ng bagay. At sayang po ang ating pagpapagal, ang pagbalik-balik natin sa church. Kasi nga, may pananampalataya tayo, pero wala naman tayong pag-ibig. No? Sayang din. Sayang, and it costs nothing. So loving one another is far more important than what we can do for the Lord. Mas mahalaga na magmahalan at ay pakita natin ang pag-ibig sa ating kapwa. Kaysa mag-ministry ka o gawin mo ang lahat ng bagay para sa Panginoon, pero wala namang love. Remember po, nung si Jesus, nung andito pa siya sa earth, ay pinapakita po niya ang pag-ibig doon sa mga tao na helpless, depressed, yung walang mga sinabi sa lipunan. So sana po ang bawat isa sa atin ay abutin natin yung mga tao na yon. Kung meron man dito, no? At ipakita natin yung pag-ibig na binigay po ng Panginoon because it validates our spiritual maturity. Amen po? Praise the Lord. And number 2, on what is the significance of love in our spiritual maturity is that love is the key to righteousness. Ang pag-ibig po ang susi ng kabutihan. So God is love. Therefore, God's people are loving and renewed people. Dahil ang Panginoon po ay pag-ibig, dapat ang kanyang mga pinili at tayong mga believers, tayong mga anak niya, ay mapagmahal din sa ating kapwa and mga binago na ng Diyos. No? Sana sa araw na to, atin pong pagbulay-bulayan, i-check natin yung ating mga sarili, baka nakaligtaan or nakalimutan na natin na ginagawa mo naman yung tama, kaso nakalimutan mo na. May pag-ibig ba yon? May kasama bang pag-ibig yon? Kasi magiging walang kwenta ang mga bagay na yon pag hindi natin sinamahan ng pag-ibig. No? God is love, therefore, God's people are loving and renewed people. Ito po yung tatak ng isang totoong Kristiyano, na isang totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Sila po ay mapagmahal ng mga believers. So, letter A, it changes our personality. No, kung love is the key to righteousness, so ang pag-ibig ang siyang susi ng kabutihan. So it changes our personality. No? Magbabago ang ating pag-uugali, ang ating pagkatao. No? Love is patient, verse 4 and 5. Love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking,
It is not easily angered. It keeps no records of wrong. So, ito po yung dahilan kung bakit lahat ng bagay na ginagawa natin sa church man, sa ating family, sa trabaho, sa negosyo, sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin. Ito po yung dahilan na dapat natin samahan ng love. Because magiging mapagpasensya ka na kung meron po ang love. I-try to check po kung konti lang ang pasensya nyo, ibig sabihin parang konti lang din yung love o hindi in-apply yung love sa ating mga buhay. So kung meron kang love, magiging mapagpasensya ka sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon, at sa lahat ng pagkakataon. At hindi lang yan, may papakita mo pa kung sino si Kristo sa buhay mo. Kasi hindi ka agad nagre-react because meron kang love na naghari sa puso mo. No? It changes our personality, magiging mabuti ka ng tao. Magiging matuwid ka ng tao because of love. Hindi ka na mainggit sa tagumpay ng iba. Kung hindi, pumapalakpak ka sa tagumpay ng bawat isa. No? Hindi yung naiinggit ka dahil nga nauuna siyang yumaman, nauuna siyang graduate, ang dami niyang nakuha, ang dami niyang na-achieve. No? Yung mga, may mga kasabihan nga or mga usually na sinasabi na kapag daw inggit, dapat pumikit. Kasi pag nakikita, ang dami nang sinasabi, naiinggit na eh. Pero pag tayo po, dahil Kristiyano tayo at meron tayong love na pinapairal, yun, yung love ng Panginoon. Kung may nakita po tayo na kapatira na nakataas, nakaangat at may success, no, wag po tayong mainggit kung hindi pumalakpak sa kanyang success. No, pasalamatan ang Panginoon at magiging proud ka na rin. At kung gusto mo rin yun, manalangin ka kay Lord. Lord, baka sa susunod ako naman. No, wala namang imposible sa Panginoon. So kung meron kang love, ay hindi ka na naiinggit sa tagumpay ng iba. Kung hindi, naging masaya ka na sa kanyang tagumpay. And of course, if you have love, hindi ka na magiging mapagmalaki sa sarili. Hindi ka na mayabang. No? Hindi ka na umaasta na kung sino. Kung hindi, pinapairal mo yung pag-ibig ng Panginoon. Nananatili kang humble. No, kung meron kang love, mawawala ang iyong kayabangan. So, alam ko naman, lahat ng binanggit kong ito ay on the process. Kasi tao tayo, we are human, we are not perfect. Pero, sabi ng Panginoon, sikapin natin na sundin kung ano man ang kanyang kalooban. No? Hindi na tayo magiging mayabang kung meron tayong pagmamahal. And, hindi mo na magawang manakit ng ibang tao, lalo na sa mga mahihina. So kung may pag-ibig ka pala, hindi ka na basta-basta o hindi ka na, never ka nang manakit sa mga tao, lalo na sa mga mahihina. Hindi ka na nambubuli, no? Doon sa mga tao na mahihina. Kasi binago ka na ng Diyos. Meron kang, kasi in-apply mo ang pag-ibig. So maiiwasan mo tong mga bagay na ito. And of course, hindi ka na makasarili. Hindi ka na selfish because love is not selfish. Laging nag-share ang love. And of course, hindi ka na madaling magalit. Sino ba dito sa atin ang madaling magalit? Siguro yung mga nanay. Kasi araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos sa buhay natin, no? Tapos may mga anak tayo. Araw-araw may galit. Pero po, atin lang po yung, atin lang lagpasan ba? So, pairal natin yung love sa ating puso. Makulit talaga yung mga anak, lalo na pag may mga anak dito na maliit. At lalo na pag malaki na pasaway, no? May mga anak tayo na malalaki na pero pasaway pa rin. Parang nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Pero sabi nga dito, pag meron kang love at pinapairal mo yon at ginawa mong number 1 sa puso mo, hindi ka na po madaling magalit. Pwede naman tayong magalit, pero hindi tayo nagkakasala. It involves love, kasi gusto natin i-correct yung ating mahal sa buhay at yung mga tao na nasa paligid natin.
And kung may love ka, hindi ka na nagtatanim ng sama ng loob sa mga taong nakapanakit sa'yo. Yung mga kasalanan niya, nung mga 19 kalawang pa, dapat nabaon na yon, hindi na dapat inuungkat. Kasi marunong ka nang magpatawad kasi nagmahal ka nga. Ganon po ang aspeto ng pagmamahal, ang sinabi po dito sa Biblia, na gusto ng Panginoon na mangyari sa bawat isa natin. No? Na i-apply natin. At atin din i-check, baka meron tayong ditong iilan na nakalimutan na natin. Kaya pala mabilis ka nang magalit, kaya pala mabilis ka nang magtampo, mabilis ka nang sumama ang loob kasi nakalimutan mo nang magmahal. Nakalimutan mo na may pag-ibig ang Diyos na binigay sa atin. Yes, magaling ka sa lahat ng bagay, marunong ka sa lahat ng bagay, pero wala namang pag-ibig. Wala pong kabuluhan ang lahat. Tandaan po natin yan. Lahat ng bagay sa mundo, wala pong kabuluhan kung walang pag-ibig. In fact, sabi po niya dito sa last verse, sabi niya dito, and now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. So, dapat yung love ang pinapairal ng bawat isa. And next, love is the key to righteousness because it changes our way of living. Nababago ang kaparaanan ng ating pamumuhay. Sabi ng verse 6-7, love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hope, always perseveres. So, kung may love ka po, it changes our way of living. Nagkakaroon ka na ng conviction na lumayo sa mga masamang gawain. Kasi nga, mayroong love na ina-apply mo. Ang love does not delight in evil. So, magkaroon ka na ng conviction, lalo na sa mga temptation. Marami po ang temptation sa paligid natin. Tumingin lang po kayo doon. Napakadami, ni minsan maliit, malaki, parang ordinary na lang sa atin kasi parang nakagawian na lang, nakasanayan na lang. Pero ano pala yon? Pag tayo ay hindi careful, mahuhulog talaga tayo dun sa bitag nun. So ang pagmamahal po ay napagpabago ng pamumuhay natin. So nagkakaroon tayo ng conviction na lumayo, na gumawa ng masama. No? Huwag nang gumawa ng masama kasi ang pag-ibig ay hindi po siya nag-delight ng evil things. And nagkakaroon ka na ng conviction na protektahan ang ibang tao. So kung may pag-ibig, kaya mo nang protektahan yung ibang tao. Hindi mo na siya sinisiraan, kundi minamahal mo na siya, tinutulungan, nililift up at prinotektahan mo na siya. Next is, natuto ka nang magtiwala sa iyong sarili at sa ibang tao dahil nga sa pag-ibig at dahil sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Amen po ba? Amen. Praise the Lord. And of course, nagkakaroon ka ng pag-asa sa kahit gaano kahirap na sitwasyon dahil sa pag-ibig. So, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa and binigay niya rin ang kanyang sarili dahil sa pag-asang yon. Binigay niya ang kanyang sarili bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Nagsakripisyo po siya, idalay niya ang kanyang buhay at para mailigtas tayo. So that's why sana bigyan nating halaga ang ginawa ng Panginoon sa atin. No, kahit gaano man kahirap ang sitwasyon, atin pong ibigay ang ating hope sa Panginoon. Kasi dahil doon sa pag-ibig na yon ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Kung feeling mo, wala ka ng pag-asa, sa Panginoon po meron. So kung feeling mo, hindi na tinugunan ng Lord ang panalangin mo at nawalan ka na ng hope, balikan mo si Lord, kausapin mo si Lord. Wala pong imposible sa Panginoon, mga kapatid. And next is, kaya mo nang magtiis kahit nasasaktan ka na dahil ang mahalaga sa iyo ay ang kabutihan sa taong pinapahalagahan mo.
No? Pag meron ka na palang pagmamahal, kaya mo nang magtiis kahit masakit. Kaya mo nang mag-sacrifice. Kaya mo nang unahin kung ano ang kailangan ng ibang tao. Hindi ka na nagiging selfish. No? Naging katulad ka na kay Lord. Si Lord kasi hindi niya inuuna ang sarili niya. No, ang dami natin dito, araw-araw ba naman nananalangin tayo sa Kanya? Paano kaya narinig ni Lord yon? Yung mga bulong natin sa Kanya, yung mga hinaing natin, yung mga reklamo natin, paano kaya narinig ng Panginoon yun? No? So, kaya nga, dahil sa pag-ibig na yon ay natuto po tayo na magtiis at magpahalaga sa ating kapwa. At naging mabuti at maging mabuti sa taong pinapahalagahan natin. So, love changes our personality sa ating pagkatao, nababago dahil po sa ating pag-ibig. And it changes our way of living. No, kaya kanina po, sinabi ko kung bakit dapat meron tayong love pag ginagawa natin ang lahat ng bagay o ang ministry man or everything na ginagawa natin, dapat samahan natin ng love. Kasi nagpapabago po yun ang buhay natin at ng ating pamumuhay. No, hindi na tayo yung lugo-lugo. Ang ating buhay ay paakyat ng paakyat, paganda ng paganda. Yun po dapat ang buhay ng isang Kristiyano, hindi pababa ng pababa. Kung hindi, pataas ng pataas, pasaya ng pasaya. At laging pinagpala ng Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Yun po ang isang buhay ng Kristiyano pag pinapairal po niya ang pag-ibig. No, lagi pong successful, lagi pong may pagpapala, at lagi pong maging maayos ang kanyang kapaligiran. So, wag lang tayong mapagod na gawin ang kalooban ng Panginoon. Wag tayong mapagod na magpatuloy. Dumating man po yung mga discouragement sa buhay ng bawat isa, mga sakit man, mga problema man, mga kawalan, patuloy po tayo para po sa Panginoon. And next po, last but not the least, on what are the significance of the love in our spiritual maturity is that loving personality will signify our maturity. Yan po. Sabi ng verse 8 to 12, love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. So because we will strive to stand in the faith. Magsikap tayo na tayuan ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, ang tunay na pag-ibig ay hindi nagbabago. Ang totoong pag-ibig po at ang tunay na pag-ibig ay hindi po yan nagbabago kailanman. Nagbabago man ang tao, nagbabago man ang panahon, nagbabago man ang lahat ng bagay dito sa mundo, ang pag-ibig po ng Diyos ay nananatili. Ang propesiya ay tumitigil, ang speaking in tongues ay tumitigil, ang karunungan ay may hangganan. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi ka bibiguin. No? Hindi ka bibiguin pag ito po ay true love. Totoong pag-ibig na naghari sa buhay ng bawat isa. Yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. We will strive to stand in the faith because only our faith in God can enable us to love even the most difficult person to love. No? Pagsikapan po natin na tayuan ang ating pananampalataya because through this, we can enable to love sa mga tao po na hindi karapat-dapat mahalin, sa mga tao na ang hirap mahalin, sa mga tao na wala namang chance na mahalin. No? Lagi po yung pinapaalala ng Panginoon sa atin, ng mga taong yan, na atin pong bigyan ng kahalagahan. Yung mga tao na depressed, yung mga tao po na walang sinabi sa lipunan, yung mga tao na mahihirap, kasi sayang din naman o napakawalang halaga ang iyong pananampalataya. Natututo ka nga
Nalalaman mo nga ang lahat ng bagay tungkol sa pamamaraan, kung paano maging mabuting Kristiyano, paano maging maayos na asawa, maging maayos na anak, pero wala namang pag-ibig. Wala pong kwenta ang lahat ng bagay. No, hindi mo kayang magmahal sa mga taong hindi karapat-dapat mahalin. Bagkos ang ginagawa natin sa kanila ay kinasusuklaman. Pero pag andyan po ang pag-ibig na pagharian po ng Panginoon, mabilis lang po yung gawin. Dahil po ang Panginoon ay pag-ibig. Sabi nga kanina, God is love. 1 John 4:8, sabi doon, God is love. Ang Diyos po ay pag-ibig. Another is, we will persuade to live in perfection. Ang sabi ng pausok po, letter B, we will persuade to live in perfection. Sabi ng verse 9 and 10. Basahin ko na lang. Ayan, verse 9 and 10. For we know in part and we prophesy in part. But when completeness comes, the imperfect disappear. So ano ang ibig sabihin nito? So, sa ngayon, kahit anong sikap natin na maging mabuti, pwede pa rin tayong magkamali. Because we are human. We are not perfect. Ang Panginoon ang perfecto po. Gayun pa man, sikapin pa rin nating maging perfect para maparangalan ang ating Panginoon. Maipahayag siya sa pamamagitan ng ating magandang halimbawa. So persuade to live in perfection. Parang ang hirap, kasi nga sabi ko nga, we are human. Ang Panginoon lang ang perfect. Pero sabi po ng Matthew 5, verse 48, be perfect therefore, as your heavenly Father in heaven is perfect. So kaya po nating gawin yon. Kaya po nating sundin kung ano yung sinabi dito ng Panginoon na magpakabanal tayo dahil ang ating Ama na nasa langit ay banal din. Gawin na natin ngayon, umpisahan na natin sa ating sarili. No? Na maging maayos, na nakasunod at nakaangkla ang ating buhay sa Panginoon. No? Kahit na mahirap kasi everyday ba naman ang dami mong nakakasalamuha, iba-ibang tao, iba't ibang klase ng mga problema. Pero po, wag nating kaligtaan ang kayang gawin ng Panginoon sa mga bagay na to, ng mga bagay na yon. No? Let us persuade to live in perfection. Kaya po natin yan, na maging mabuti, maging maayos ang ating buhay, para maipakita natin na tayo ay magandang halimbawa ng isang pamumuhay na Kristiyano. No? Anong klaseng halimbawa kaya yun? Excuse me po. Anong klaseng halimbawa kaya yun? Siguro yung pamumuhay mo lang, wala ka lang sasabihin, maging mabuti ka lang, maging maayos ka lang, pairalin mo lang yung pag-ibig, and everything follows. No? Pag may pag-ibig, everything follows. No buts, wala nang but, because may pag-ibig. So, sikapin po natin na sundin ang Panginoon. Live in perfection because our Heavenly Father in heaven is perfect. Another is, letter C, we will change now our childish ways. Yung mga isip bata. Sabi ng verse 11-12, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. For now we see only a reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. So, nung tayo po ay bata pa, tayo po ay isip bata. Ang ating pong reasoning ay isip bata. Ang ating pong ways ay isip bata din. So, alam mo yung ugali na parang hindi ka na nakakikilala sa Diyos. O di kaya wala ka ng tiwala sa Panginoon.
dapat pala yun ang mga bagay na dapat nating iwaksi. And sabi ko nga kanina, noong mga bata pa tayo sa Panginoon, madali pa tayong magdamdam at magtampo tulad ng isang bata. Ngunit ngayon na matured na tayo, dapat marunong na tayong umintindi at umunawa. Marunong na tayong umintindi at umunawa. Dahil nga sa pag-ibig na binigay po ng Lord sa atin. Kaya po ba natin gawin yon? Na umunawa at umintindi sa ating kapwa? Can you say amen kung kaya po natin gawin yon? Yung umintindi at umunawa sa ating kapwa. Amen po. Nasa 1:8 lang. No, kaya po natin yon kahit tayo ay nahihirapan. Wala pong imposible sa Panginoon at tutulungan po tayo ng Diyos na unawain at intindihin yung ating kapwa at higit sa lahat sila ay mahalin. No, the significance of our love in spiritual maturity is that loving one another is far more than important of what we can do to the Lord. Mas higit na importante ang pagmamahal natin sa bawat isa kaysa mga ginagawa natin. Next is ang pagmamahal ay susi ng kabutihan. And last is loving personalities will signify our maturity. So, lahat po ng binanggit dito, isa lang po ang pinaka-main point. It's all about love. It talks about love. So in my conclusion, love is a standard for how we measure our spiritual maturity. It is impossible for a true believer who loves God while he hates his brother. So pamantayan, ang pagmamahal ay pamantayan at sukatan ng ating spiritual na maturity. Kung wala po tayo nitong mga bagay na to, ngayon pa lang po, umpisahan na nating hilingin sa Panginoon. And napaka-imposible din po na it is impossible for a true believer na bilang isang mananampalataya na mahal mo ang Diyos pero you hate your brothers. Parang hindi siya tugma. May contrast. No? Sa umaga pong ito, nais ko pong encourage ang bawat isa na sana nawa manatili ang pag-ibig, pagharian ang pag-ibig sa araw-araw po ng ating buhay. No, balikan po natin ang salita ng Panginoon, hindi po nagkukulang ang Diyos. Kaya po natin gawin ang lahat ng mga bagay na to na sinabi ng Panginoon. Ang mahalaga po ay unahin po natin siya. Yung mga utos niya, yung mga sinasabi niya dito sa Biblia. Ang pinakamahalaga, mahalin po natin ang bawat isa. Sikapin po natin na maging mabuti at marunong magmahal na Kristiyano. Kasi walang kabuluhan ang lahat ng bagay, lahat ng ginagawa natin, lahat po ng pagpapagal natin, yung ating pananampalataya. Wala pong kabuluhan ang lahat ng bagay na yon kung wala po tayong pag-ibig sa ating Panginoon at pag-ibig sa ating kapwa. So tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. So kung meron man sa atin ngayon na hindi pa nakaranas ng pagmamahal o kung nakaranas man ay nasasaktan, panalangin niyo po sa Panginoon na somehow the Lord will make a way. Sabi nga ng kantang, Panginoon po ay maraming kaparaanan para tugunan po ang ating mga panalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Panginoon, akin pong itinataas, O Diyos, ang bawat isa.
Nawa, Lord, ay matutunan namin, Lord, na maging matured spiritually, Panginoon. At maipakita at maibahagi, Lord, kahit sa buhay namin, kahit wala kaming sinasabi, Panginoon, na kami ay tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, O Diyos. Lord, pinapasalamatan ka po namin na ikaw ang una at higit na nagmahal sa amin. Kami man po ay may pagkukulang. Kami man, Panginoon, ay imperfect. But you are our perfect God na handang tulungan kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Lord, salamat sa iyong kabutihan. Iparanas mo na nawa sa bawat isa ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ang pag-ibig na iyon ang siyang kikilos sa kanilang buhay na matutunan nilang mahalin, matutunan nilang patawarin, matutunan nilang unawain, Lord, ang mga tao na nakapaligid sa kanila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, ito po yung utos mo, Panginoon, sa amin, na kami po ay magmahalan. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga differences, sa aming culture, sa lahat, O Diyos, na ang standard na aming susundin, Panginoon, ay yung pag-ibig mo. Oh, hallelujah, Jesus. Maghari ka nawa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa katatagan ng bawat isa. Salamat, Lord, na sa lahat ng aming ginagawa ay samahan namin ito ng pag-ibig upang ito ay maging maayos, maging matagumpay, Panginoon, at upang ikaw ay luwalhatiin sa mga bagay na iyon, Panginoon. Lord, forgive us for all the unrighteousness that we have. Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa iyong kadakilaan. Maghari ka nawa, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo sa oras na ito, O God. Muli, tinataas namin. Sa iyo ko po tinataas, Lord, ang aming mga kapatiran nandito, O Diyos. Salamat sa kanilang mga buhay. Mangusap ka, O Diyos. Salamat, Lord. Purihin ka in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pwede na tayong umupo. Natawagan ko po si Pastor Alfred to take the communion. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Amen. Para kayong kinakabahan. O ako yung kinakabahan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay unang linggo ng buwan po ng February at nakasanayan po natin na tayo po ay nagpartake ng communion bilang pong pag-alala ng kamatayan ng ating Panginoon. Ginagawa po natin ito dahil ito po yung utos ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, gawin ninyo ito. No? Gawin ninyo ito. Bilang pag-alala ng kanyang kamatayan at gawin natin ito hanggang hindi pa siya bumabalik. Amen? So habang tayo po ay nabubuhay, patuloy po tayo magpartake ng communion. Amen? Hallelujah. So purihin po ang Panginoon. Akin pong tatawagan ang atin pong mga deacons and deaconesses to come forward. Si Pastor Hani dito po siya sa harap. Hindi po kasi ako pwede magbuhat ng medyo mabigat ngayon. So, yan. Sige, hawakan nyo lang po inyong mga bahagi tapos sabay-sabay po tayo magpartake ng ating communion habang umaawit po yung ating WLT. Even when I fail you
cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than you have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Amen. Itaas po atin yung mga tinapay. For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Sa araw na ito ay amin pong muli binabalikan ang ginawa mo, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo. Salamat, Lord, na ika'y namatay, Panginoon, para sa amin. Ika'y nabuhay muli, Panginoon, para sa amin. At nangako, Panginoon, sa amin na ika'y babalik, Lord, para sa amin. Marami pong salamat, Lord. Bitbit po namin ang pag-aasang ito, Panginoon. Kaya po kami, Panginoon, nagsusumikap na maging mabuti at sumunod sa iyong mga alituntunin dahil nangako ka, Panginoon, sa amin na ika'y babalik, Panginoon, sa tamang kapanahunan. Akin pong panalangin, Lord, na kasiyahan mo nawa ang iyong mga anak sa araw na ito, Panginoon. Na sa amin pong pag-partake ng communion na ito, Panginoon, Lord, maalala po namin ang ginawa mo sa cross para po sa amin. At Lord, salamat po, Panginoon, na sa pamamagitan nito, Lord, matuto din po kaming magsakripisyo para sa ibang mga taong nakapaligid sa amin. Sa iyo po ang papuri at karangalan, and we partake, Lord, this element by faith. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Itaas mo natin yung mga kupa. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Panginoon, tiyataas po namin, Panginoon, ang kupang ito, simbolo, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Ano man po, Panginoong karumihan na nagawa po namin, Panginoon, maging isip man o salita at sa gawa, Panginoon, akin pong panalangin na pagkalinisin mo ito sa pangalan ni Jesus. Hugasan niyo po ito sa iyong banal na dugo, Panginoon. Salamat, Lord, na sa mga oras na ito, Panginoon, ay binibigyan mo po, Panginoon, ng kalayaan ang bawat isa sa amin sa anuman pong mga guilt, Panginoon, na amin pong nararamdaman ngayon sa mga mali na aming nagawa sa mga nakalipas na mga araw. Salamat, Lord, na sa amin pong paglabas sa lugar na ito, Panginoon, while we are also partaking this communion, O Lord, even, Lord, this element as a symbol of your blood, we will be cleansed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Marami pong salamat, Panginoon. We receive it by faith in Jesus' name. Amen. Tayo po tayong lahat at ipong purihin ng Panginoon. Habang inaawit po natin yung chorus ng At the Cross. The cross I bow my Yes, Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed
this place. What can separate me now? Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa natapos po naming Holy Communion. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kami ay muling nagkasama-sama upang alalahanin, Panginoon, na Ikaw ay namatay para sa amin, muling nabuhay para sa amin, at babalik, Panginoon, para sa amin. Akin pong panalangin, Panginoon, na patuloy mong pagkaingatan ang bawat isa sa amin. Lord, ingatan niyo po, Panginoon, ang kanila mga pananampalataya, na kung Ikaw man, Panginoon, ay darating itong sa mga huling mga araw. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay makakatanggap ng pangako, Panginoon, na kami ay hindi makakaranas ng kapighatian, katulad, Panginoon, ng tribulations, Lord, nag-antay sa mga taong hindi nagtitiwala sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, nawa ay patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan. Ingatan mo, Panginoon, ang aming puso at isip na hindi po kami madarang, Panginoon, sa anumang kasamaan ng aming kapaligiran. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord, to stand in their faith, Lord, regardless kung ano man ang kanila po mga kalagayan. Muli po, Panginoon, sa iyo po namin itatagubilin ang amin po mga buhay. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa mga oras na ito, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Isa pong malakas po na palakpak po sa buhay na Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Purihin po ang ating Panginoon. Thank you po, Pastor at Pastora. Offering po. Tayo ngayon ay mag-offering ulit. Gusto ko lang mag-share sa inyo na every time na pag magkakaroon ng offering, nasa likod pa lang ako, iniisip ko na lahat yung mga gusto kong sabihin. Ngayon, pagkakit mo rito, parang naubura lahat yung mga sinaulo mo na gusto mong i-share sa congregation. Anyway, naniniwala naman tayo na once na Word of God ang share mo, God will always be there to back you up. Kahit na anong klaseng hadlang pa yan, basta salita ng Diyos ang share natin, the Holy Spirit will always back you up. Talagang always ask guidance for the Holy Spirit. So, example, pag meron kayong gustong i-share sa inyong mga friends or family na mga unbelievers, gusto nyo silang share ng Word, ask the guidance of the Holy Spirit. For sure, babakapan kayo ng Panginoon doon. Pero, make sure na nasa Word kayo. Dahil kung hindi kayo nagbabasa ng Word, wala kayong magpe-pray kayo na, Lord, give me wisdom, knowledge. Ang wisdom and knowledge nasa mismong Word of God. Kaya, kailangan nasa Word kayo bago tayo mag-share ng salita niya. Dahil yun doon magagaling ang source ng ating isi-share. So, speaking of source, gusto ko po muna i-share sa inyo ang Deuteronomy chapter 14 verse 22. This is about giving tithes. You must set aside a tithe of your crops, 1/10 of all crops you harvest each year. Nung time na yon, each year, so every time sila umaani, so yearly, doon sila nakapagbigay ng tithes dahil once a year. Since tayo ngayon, meron tayong trabaho, so weekly, kinsenas katapusan, doon tayo kumikita, so doon manggagaling yung ating mga tithes and offering sa ating sweldo. So bakit ba tayo nagbibigay ng tithes and offering? Siyempre, dahil yun ang income ng ating church. So bakit kailangan ng income ng ating church? Same reason kung bakit natin kailangan ng income, dahil meron tayong needs na kailangan, bills, bayaran, pagkain, lahat ng maintenance sa bahay. So ganoon din sa church. Meron tayong binabayaran bills, meron tayong mga maintenance na dapat ayusin sa church. So yun, doon magagaling ang source of income na sa inyo, na sa atin. So,
huwag niyong isipin na hindi kayo na-recognize ng church pag nagbibigay kayo ng tithes and offering dahil si Lord mismo ang nag-recognize sa inyo. So alam ng Lord kung anong binibigay nyo at alam din ng Lord na nagaling lahat sa puso ng atin ang tunay at totoo ang ating pagbibigay sa Kanya. So, ano pa ba? Yung saglit, meron pang isang message na kailangan kong i-share. Ay, hindi. Special offering pala. Kasi yung sa Alabaster offering, itong UFW project para sa makatulong sa retired, needy ministers, pastors na walang tinatanggap na pension or insurance. Ito rin po ay para makatulong sa mga Foursquare Bible College at Foursquare Bible School students na nasa 3rd year at 4th year na. In-encourage po lahat na magbigay ng Alabaster offering. Wala yung basket or sa gitna. Ayun na po. Thank you, Brother Bernard. Pwede na rin po tayong tumayo lahat para sa ating panalangin. Thank you po. Lord, Panginoon ko, maraming salamat po muli sa inyo, Panginoon ko, sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito, Lord, na pinagkaloob po niyo sa amin, Father God. Thank you, Lord, sa aming buhay na pinagkaloob niyo sa lahat ng aming blessings na tinanggap na nanggagaling sa inyo, Panginoon ko. At Lord, ibinabalik po namin ito sa inyo, Panginoon ko, sa pamamagitan ng aming pagbibigay, Father God. Lord, we know na kami po ay nakakaranas lahat ng mga kung ano man krisis sa buhay namin, Panginoon ko. Ngunit alam namin, Panginoon, na hindi niyo pa rin po kami pabayaan, Panginoon ko. Thank you, Lord, so much at pagpalain niyo po ang bawat isa na magbibigay at lahat ng biyaya, Panginoon ko, na aming tatanggapin ay para sa inyo rin po namin ibinabalik namin, Lord. Thank you so much, Father God, sa aming mga buhay, sa aming health, sa aming family. Tiniling po namin, Panginoon ko, na magkaroon po kami ng time na mai-share ang inyong salita sa aming mga pamilya na hindi pa nakakilala sa inyo, Father God. Thank you so much, Father God, and we love you from the bottom of our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen. To you, good measure, pressed down, shaken together, and running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. Give him love, give him faith, give with joy and a smile. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil ang ilan ay hindi ako kilala rito at ang ilan ay kilalang-kilala po. Ganun pa man, nais ko magpakilala sa inyo. Ako po si Reynan Basa. Matagal nang nagsisimba rito. Maliit pa tong simbahan na to. At nung huling mensahe ni Pastor, which is, he said, gifts and talent, parang inutusan po ako ng Banal na Espiritu na, bakit hindi mo ilabas? Kumanta ka naman paminsan-minsan sa akin. Kasi po, pag ako kumakanta, naaalala yan ni Sister Edith, nagbibigay ang Diyos sa akin ng himala. Hindi ko lang po alam kung ano yun. Kaya ngayon po, magdodonate po ako ng awitin na para sa inyong lahat, Diyos ang pag-ibig. At para kay Lord pala. Una pala siya bago kayo. Sorry. Pasensya na kayo sa aking apo. Kung saan ang lolo, nandun siya. Sa Diyos, buhat ang pag-ibig, banal
at laang magtiis. Sa buhay, kung mayroong pag-ibig, sana sa Kanya'y ilapit. Tumawag ka at ika'y bubuksan. Humingi ka at ika'y bibigyan. Tayo'y laging dumalangin upang grasya niya'y kamtihin. Patnubay niya ay ating hilingin. Ngayon, magpahanggang libing tayo'y laging dumalangin upang grasya niya'y kamtihin. Patnubay niya ay ating hilingin. Ngayon, magpahanggang libing. Ngayon, magpahanggang libing. Marami pong salamat. This upcoming week, let's embrace the joy of being in God's presence and stay committed to our daily church activities. Don't forget to save the date for next week's Sunday worship at CCFGC starting promptly at 9 a.m. It's a wonderful chance for the entire family to come together, wake up early, and dress in their best attire. Let's gather together for worship, prayer, and receiving God's Word. If you're unable to attend the face-to-face worship service due to work or other commitments, you can still be a part of the service by tuning in to the live stream on the CCFGC Facebook page. This way, you can join in the worship and stay connected with the church community, even from a distance. If you miss our on-site or online service, join our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC Facebook page, making it easy for you to catch up for our worship service. We would like to pray with you in agreement and celebrate your victories.
Join us for our midweek service on Wednesday at 7 p.m. in the sanctuary, where we will come together as a community for corporate prayer. This gathering reflects the unity and devotion to prayer that we see in Acts chapter 2, verse 42, where the early church gathered to pray together. Share your prayer request with our CCFGC Family GC beforehand to support and uplift one another in prayer. We also invite those who are available on Saturday to join us for Dawn Watch Prayer at 5 a.m. Let's gather and witness the captivating sunrise while uniting in prayer, expressing our gratitude and awe for the wonders of the world around us. It's a special opportunity to appreciate and connect with the splendor of God's creation. Jesus loves the children, and so do we. Bring your kids with you and let them join our Sunday school class located on the ground floor. Our class offers an exciting and interactive lesson that includes engaging arts and crafts activities. It's a wonderful opportunity for them to learn, have fun, and grow in their faith. Our dedicated Sunday school workers are excited to meet them. Calling all the teenagers out there, the CCFY Squad is here to support you. Join us every Thursday for our online fellowship via Discord. It's a fantastic chance to connect with peers who share your beliefs and grow closer to God. Approach our friendly squad leaders for more info. And don't miss out on this opportunity. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming pong salamat, Brother Renan, sa pagpapakita ng kabutihan, no, na pagtetestify ng kabutihan ng Panginoon. And na-inspire naman, Brother Renan, ibang mga kapatiran natin. So baka next week si Brother Romel naman. Brother Romel Roque. Ayan, praise the Lord. Kung nais nyo pong mag-alay ng mga awiting papuri sa Panginoon, join the worship team. If you want to render special song number, yun po ay makakatulong, makaka-inspire po sa atin, sa ating mga kapatiran. So, praise the Lord. And this morning po, meron po tayong mga i-welcome dahil first time po nating nakapiling sila dito sa Cavite City Foursquare Church. We would like to welcome them, Brother Domingo Jernale and Angelica Jernale. Yan, tayo naman si Brother Domingo and Angelica. Brother June and Angelica. Yan, I think family po ito ni Sister Beam. Welcome sa Cavite City Foursquare Church. And also, we would like to welcome them back. Ayan, I think mga apo ba to, anak ni Brother Renan, si Crystal Joy and Isabel Ray Basa. Ayan, saan si Crystal Joy and Isabel? Good morning and welcome sa Cavite City Foursquare Church. And also, we would like to welcome him back. Although flight na niya sa Wednesday, we will request Pastor Hani or Pastor Alfred to include Brother Ron Rosal sa kanyang flight on Wednesday. But before that, nice nating i-welcome him back. Brother Ron Rosal, nasaan ka, Brother Ron? Ayun. Yeah, mula po sa United States of America, nagbabakasyon ang ating kapatid. Now, bago po tayo umawit ng ating closing song, paalala lamang po sa mga life group na may mga session today. I think mga ibang UFM and UFW, meron po kayong life group session after the worship service today. Please approach your life group leader. Okay? Para naman sa UFW, please don't forget to start giving your alabaster offering. And ang final alabaster po natin is on March 17. Okay? Then, last na po, calling all fresh graduates, yan, ng college, mga young professionals, mga titos and titas na young at heart. Okay, sino ba tong mga to? Kung interested ka po, kayo po ang tinatawag nating young professional. Yan, meron po kayong fellowship next Sunday. Okay, next Sunday po ito, February, ano ba yon? February 11. Ayan. Next Sunday po, lahat po ng mga young pro natin, you will have a fellowship after the worship service. No need to bring anything. Just bring yourselves. At pinapa-announce lang na meron daw po kayong overflowing brewed coffee. Ayan. So, lahat po ng young professional, reminder lang po ito. So, tayo po tayong lahat as our worship team leads us in our closing song. Amen. Hallelujah. Are we blessed this morning? Talagang busog na busog tayo sa mensahe na natanggap natin sa umagang ito. No? Talagang nawa ang lahat pag-uwi natin is punong-puno tayo ng pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Napakasarap na uuwi tayo na dala-dala natin yung kasiyahan
at yung pag-ibig na galing sa ating Panginoon. At itong huling awitin natin, yung inawit din natin kanina, yung unang kanta, A Pure Heart, and may this be our everyday prayer sa buhay natin, na sa bawat oras, sa pagising pa lamang natin, ito po yung ating prayer, no? That the Lord will give us a pure heart, no? Para dun sa mensahe na ating narinig, ang pagbibigay ng pagmamahal ay magiging madali kung meron tayong pure heart na nagmumula sa ating Panginoon. Hallelujah! Oh, we give you praise, Lord. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows on after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows on after thee, a heart that hides your word, a heart that hides your word, so that sin cannot come in, a heart that's undivided, but one you rule and reign, a heart that lives with passion, that pleases you, my Lord, sweet aroma of worship that rises to your heart that hides your word, so that sin may not come in, a heart that's undivided, but one you rule and reign, a heart that lives with passion, and this is you, my Lord, with aroma of worship that rises to your sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa katagumpayan po ng aming panambahan. Sa umaga pong ito, Panginoon, Lord, aking pong panalangin na sa amin pag-uwi ay samahan mo ang bawat isa sa amin. Lukuban mo kami sa iyong banal na dugo, Panginoon, at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Manatnanawa namin, Panginoon, ang amin po mga tahanan na sa ayos po ng kalagayan, Panginoon. Amin din pong dinadala sa panalangin, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Ron Rosal na babalik po, Panginoon, sa kanyang trabaho sa US, Lord. Akin pong panalangin na patuloy mo silang ingatan, patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng kalakasan hanggang siya makarating, Panginoon, sa kanya pong tahanan doon, kasama po ng kanyang pamilya. Lukuban mo siya, Panginoon, sa iyong banal na dugo, naway makabaon siya, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula sa iyo at mapatuloy kanyang maparangalan, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming pong salamat sa kanilang pagbisitang muli sa amin at nakasama naming muli o makadaupang palad, Panginoon, sa tahanang ito. Pinapasalamatan ka namin, Lord, sa kabutihan mo sa kanila pong pamilya. Ikaw po ang Diyos na nagpala sa kanila at nag-iingat sa kanila at patuloy pang mag-iingat, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanila pong pagiging bahagi, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, na hanggang sa ngayon, Panginoon, ay nanatili, Panginoon, kahit sila'y malayo na. Lord, marami pong salamat. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ngayon po sa amin po mga trabaho at negosyo.
Lord, akin pong panalangin na pagpalain niyo po ang mga ito. I-bless mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa kanila po mga trabaho, Lord. Katulad po, Panginoon, ni Jose, Panginoon, na kahit anuman ang kanilang hahawakan ay nandun po ang pagpapala, Panginoon. Kaya po, Lord, anuman po mga challenges na kanila pong hinaharap sa kanila pong mga trabaho, alam ko, Panginoon, na kaya po nila itong lagpasan dahil kasama kanila at sasamahan mo sila, Panginoon. At salamat, Lord, na pagpalain mo sila, Panginoon, anumang blessing na para sa kanila, Lord, salamat na itong i-safeguard, Panginoon, na hindi ito maagaw ng kaaway. Dahil alam ko, Panginoon, na kung anumang pagpapala na para sa kanila ay para po sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord. I declare blessing, Lord, to each one of us, and we receive it by faith in the mighty name of Jesus. To Him, Lord, to you all alone, Lord, all the glory and the honor and the praise, O Lord. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. God bless everyone. See you po next Sunday.